Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng malawak na palayan, may isang kilalang ginang na si Aling Iska. Siya ay palangiti, palabiro, at laging may handang tulong sa sinumang nangangailangan. Kapag may kasalan, binyagan o piyesta, siya ang unang inaanyayahan upang magluto ng pinakamasarap na potahe. Mahal siya ng kanyang mga kababaryo dahil sa kanyang kasipagan at mabuting kalooban. Ngunit may lihim na hindi alam ng sinuman. Si Aling Iska ay isang manananggal. Tuwing kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, siya'y lumalayo sa baryo. Tinatanggal ang kalahati ng kanyang katawan at lumilipad patungo sa malalayong nayon upang maghanap ng biktima. Hindi niya gustong manakit, ngunit isang sumpa ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Noong bata pa siya, isinumpa siya ng isang matandang albularyo matapos niyang aksidenteng matapakan ang sagradong lupa nito. Simula noon, tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan, hindi niya napipigilan ang kanyang pangangailangan na sumipsip ng dugo ng tao. Isang gabi, habang siya'y lumilipad papunta sa isang malayong baryo, may isang binatang naglalakad sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Alam niyang isang inosenteng buhay ang muli niyang kukunin. Ngunit sa unang pagkakataon, nagdalawang isip siya. Sinubukan niyang pigilan ang sarili. Ngunit nararamdaman niya ang sakit at pangangailangan sa dugo. Bigla, isang matandang ermitanyo ang lumitaw mula sa anino ng mga puno. "Iska, alam ko ang iyong lihim," sabi nito. "Alam ko rin ang sumpang bumabalot sa iyo. Ngunit may paraan upang ikaw ay mapalaya." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong dapat kong gawin?" tanong niya, puno ng pag-asa at takot. "Kailangan mong tumanggi sa iyong pagkagutom sa loob ng 3 kabilugan ng buwan. Kung magagawa mo to, mawawala ang sumpa. Ngunit kung mabibigo ka, mananatili kang halimaw habang buhay." Nag-isip si Aling Iska. Mahirap pigilan ang kanyang kalikasan. Ngunit gusto niyang maging tunay na tao muli. Simula noon, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, nagkukulong siya sa kanyang bahay. Tinitiis ang matinding gutom. Ngunit sa 3 buwan, habang siya'y nangihina at halos mawala ng pag-asa, isang bata ang lumapit sa kanyang bahay, umiiyak at humihingi ng tulong. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang gutom, ang pangangailangan. Ngunit naalala niya ang kanyang pangako. Sa halip na tuklawin ng bata, niyakap niya ito at dinala sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nagising siya sa liwanag ng araw, buo at hindi na isang manananggal na wala na ang sumpa. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Hindi nagtagal, may isang estrangherong dumating sa baryo. Isang albularyo na tila may nalalaman tungkol sa kanyang nakaraan.
Tinitigan siya nito ng matagal at lumapit. Ikaw ang batang isinumpa noon, bulong ng matanda. Nanginig si Aling Iska. Wala na akong sumpa, sagot niya. Ngunit dama niya ang kaba sa kanyang puso. Maaaring nawala ang iyong pagkamanananggal, ngunit ang mantsa ng sumpa ay nanatili. Isang araw, may babalik upang singilin ang halimaw na minsang nanirahan sa loob mo. Mula noon, hindi na matahimik si Aling Iska. Kahit wala na ang kanyang sumpa, nararamdaman niya ang anino ng kanyang nakaraan. Sa gabi madalas siyang nagigising, kinikilabutan sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Hanggang isang gabi, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng baryo. May nawawalang bata, at sa gilid ng kakahuyan, isang pares ng mata ang nagmamasid kay Aling Iska. Mga matang hindi niya alam kung galing sa kanyang dating sarili o isang bagong halimaw na dumating upang kunin ang kanyang lugar. Mula noon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. At sa bawat kabilugan ng buwan, hinihintay niya kung kailan babalik ang sumpa o kung siya mismo ang muling magiging halimaw na kanyang kinakatakutan. Dahil sa pangambang bumabalot sa kanya, nagpasa siyang pumunta sa matandang ermitanyo upang humingi ng tulong. Matanda, paano ko malalaman kung ako pa rin ang target ng sumpa? Ang tanong niya. Tahimik na tinitigan siya ng matanda. Ang sumpa ay parang anino, Iska. Kahit mawala ito, may bakas itong iniiwan. Kung may ibang halimaw na dumating sa baryo, dapat mong alamin kung bakit. Simula noon, nagsimula siyang magmasid. Napansin niyang may mga hayop na nawawala sa baryo. At may ilang tao na nagsasabing may kakaibang nilalang na gumagala tuwing gabi. Isang gabi, sa kanyang pagbabantay, nakita niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa kakahuyan. Hindi niya alam kung ano yun. Ngunit dama niya ang malamig na hangin ng panganib. Napagtanto niyang hindi lang siya ang nakakaranas ng sumpa. At maaaring may isa pang tulad niyang nasa baryo. At sa pagkakataong ito, hindi na lang siya basta isang biktima. Siya na mismo ang kailangang magbantay at lumaban. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.